Kapag pinag-uusapan ang mga dakilang imbentor, siyentipiko at bayani, kadalasang ang mga banyaga ang unang pumapasok sa isip natin. Pero alam mo ba na maraming Pilipino ang nakagawa ng mga bagay na nakatulong hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo? Mula sa medisina, agham, teknolohiya at sining, may mga kababayan tayong nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Sa video na ito, ating kilalanin ang mga Pilipinong henyo na nagbago sa mundo at dapat nating ipagmalaki bilang mga Pinoy. Una, Fidel Mundo, ang ina ng pediatrics sa Pilipinas. Isa sa pinakakilalang Pilipinong doktor sa kasaysayan ay si Fidel Mundo. Siya ang kauna-unahang babaeng tinanggap sa Harvard Medical School sa Estados Unidos. Naglaan siya ng buong buhay sa pangangalaga sa mga bata at nakagawa ng mga makabagong kagamitan para sa paggamot ng mga sanggol. Dahil sa kanyang mga kontribusyon, milyon-milyong bata ang natulungan sa iba't ibang panig ng mundo. Pangalawa, Ramon Barba, ang siyentipikong nagpasarap ng mangga. Mahilig ka ba sa mangga? Kung oo, dapat mong pasalamatan si Ramon Barba. Natuklasan niya ang paraan upang mamunga ang mga puno ng mangga anumang panahon gamit ang potassium nitrate. Dahil dito naging isa ang Pilipinas sa mga pangunahing exporter ng mangga sa buong mundo. Ang kanyang imbensyon ay nakatulong sa libu-libong magsasaka. Pangatlo, Arturo Alcaraz, ama ng geothermal energy. Si Arturo Alcaraz ay isang volcanologist at scientist. Isa siya sa mga unang nagsulong ng paggamit ng geothermal energy mula sa init ng ilalim ng lupa. Dahil sa kanyang pananaliksik, naging isa ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa sa paggamit ng renewable energy. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang kanyang mga natuklasan upang makalikha ng malinis na kuryente. Pang-apat, Gregorio Zara, ang ama ng videophone. Bago pa man magkaroon ng Zoom, Messenger video call at FaceTime, meron ng Pilipinong nakaisip ng videophone. Si Gregorio Zara ang bumuo ng isa sa mga unang two-way videophone prototypes noong dekada 1950. Isa rin siyang mahusay na inhinyero at inventor na may maraming patent sa kanyang pangalan. Nakakamanghang isipin na may Pilipinong tumulong sa teknolohiyang ginagamit natin ngayon. Panglima, Maria Orosa, bayani ng pagkain. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, libu-libong Pilipino ang nagutom. Ngunit si Maria Orosa ay gumawa ng mga produktong pagkain na nakatulong upang makaligtas ang maraming tao. Kabilang sa kanyang mga imbensyon ang banana ketchup at iba't ibang paraan ng food preservation. Hanggang ngayon bahagi pa rin siya ng kasaysayan ng pagkaing Pilipino. Pang-anim, Angel Alcala, tagapangalaga ng karagatan. Si Alcala ay isang marine biologist na nagbigay ng malaking ambag sa pangangalaga ng ating karagatan. Siya ang isa sa mga nagsulong ng marine protected areas kung saan pinoprotektahan ang mga coral reefs at yamang dagat. Dahil sa kanyang mga proyekto, maraming isda at coral reefs ang nailigtas mula sa pagkasira. Pangpito, Fernando Amorsolo, pintor ng bayan. Hindi lamang sa agham magaling ang mga Pilipino, si Fernando Amorsolo ay kinikilalang isa sa pinakamahuhusay na pintor sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang mga obra ay nagpapakita ng kagandahan ng buhay Pilipino at hanggang ngayon ay kinikilala sa buong mundo. Siya ang kauna-unahang national artist ng Pilipinas. Pangwalo, Manny Pacquiao, inspirasyon ng milyon-milyon, mula sa kahirapan hanggang sa pagiging isa sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan. Si Manny Pacquiao ang kauna-unahang world champion sa 8 magkakaibang weight divisions. Hindi lamang siya naging alamat sa boxing, kundi inspirasyon din sa milyon-milyong Pilipino na nangangarap na makaahon sa buhay. Ang mga taong ito ay patunay na ang mga Pilipino ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na kayang baguhin ang mundo. Minsan hindi natin napapansin kung gaano karaming kababayan natin ang nag-iwan ng mahalagang ambag sa kasaysayan. Kaya sa susunod na marinig mong maliit lamang ang Pilipinas, tandaan mo na marami ng Pilipino ang nakagawa ng malalaking bagay para sa sangkatauhan. Ikaw, sino sa mga Pilipinong ito ang pinakahinahangaan mo? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. At kung gusto mo pa ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon, amazing facts, at mga kamanghamanghang istorya tungkol sa Pilipinas at sa mundo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang amazing stories dito sa JTU Amazing Stories. Hanggang sa susunod na video.